Ang mabait na balon. Sa gitna ng isang maliit na nayon sa lalawigan, may isang lumang balon na nagbibigay ng tubig na mas matamis pa sa kulot. Mula pa noong mga unang araw ng nayon, ito ang tahanan ng malinis at masarap na tubig na nagpapalakas sa lahat ng dumadaan, mga magsasakang pagod sa pagtatrabaho sa bukid, mga bata na naglalaro sa kalsada, at mga pasahero na naglalakbay patungo sa ibang bayan. Walang sino mang pinagbabawalan na uminom dito, ang balon ay parang isang kaibigang laging handang tumulong sa mga nauuhaw. Ang tunay na may-ari ng balon ay si Mang Tomas, isang matandang lalaki na mapagbigay at mahal ang kanyang mga kababayan. Itinayo ng kanyang mga ninuno ang balon na iyon, at ipinasa ito sa kanya bilang isang regalo sa nayon. Para sa kanya, ang kaligayahan ng mga tao na nakakainom ng tubig mula sa kanyang balon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang pera. Isang araw, dumating sa nayon si Miguel, isang negosyanteng galing sa lungsod. Habang naglalakbay siya patungo sa ibang lugar, napansin niya ang balon at napainom ng tubig. Nang maramdaman niya ang tamis nito, bigla siyang nagkaroon ng plano. Hindi niya tinanong kung sino ang may-ari nito, sa halip, kumuha siya ng mga tabla at isinulat na, "Pag-aari ni Miguel, huwag uminom ng walang pahintulot." Pinagbawalan niya pa ang mga tao na lumapit sa balon, sinasabing siya na ngayon ang nagmamay-ari nito at kailangan nilang magbayad kung gusto nilang uminom. Nagalit at nalungkot ang mga tao sa nayon. Nagpunta sila kay Mang Tomas para sabihin ang nangyari. Hindi nagalit ang matandang lalaki, kundi tumingin lamang sa langit at ngumiti. Pagkatapos ay pumunta siya sa balon kasama ang mga tao. "Nakikita mo ba, Miguel?" sabi ni Mang Tomas nang makita niya ang negosyante. "Hindi mo maaring angkinan ang isang bagay na hindi sa iyo. Ang balon na ito ay ibinigay ng mga ninuno natin para sa lahat ng nangangailangan. Hindi ito bagay na maaaring ipagbili o ipagkait sa iba." Hindi pa rin sumusuko si Miguel, ngunit biglang nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang tubig sa loob ng balon ay biglang naging maalat at mapait. Hindi na ito katulad ng dati ng matamis na tubig. Sinubukan ni Miguel na uminom, ngunit napaiwas siya dahil sa hindi kaaya-ayang lasa. Nang marinig ito ni Mang Tomas, lumapit siya sa balon at inabot ang kanyang kamay sa tubig. "Mabait na balon," bulong niya. "Buksan mo muli ang iyong mga pintuan para sa mga taong totoo at mababait." Biglang bumalik ang lasa ng tubig sa dati nitong tamis. Napahiya si Miguel at tinanggal niya ang mga tabla na kanyang inilagay. Humingi siya ng tawad kay Mang Tomas at sa mga tao sa nayon, at muling naging bukas ang balon para sa lahat ng nauuhaw. Mula noon, hindi na muling sinubukang angkinan ng sino man ang balon. Ito ay nanatiling simbolo ng kabutihan at pagbabahagi sa nayon, at patuloy na nagbibigay ng masarap na tubig sa lahat ng nangangailangan. Ang moral ng kwento ay, ang taong mabait, at may malasakit sa kapwa, ay tunay na masaya at kontento sa buhay, katulad ni Mang Tomas. Masaya niyang ibinabahagi ang tubig sa iba, ngunit, ang taong masama ang motibo ng puso, ay hindi nagtatagumpay.